Anyway, dumako ho tayo sa susunod nating topic, mga bossing. So, ito pa po, hindi nyo din masisisi si Congresswoman Beatrix Luistro. Anyway madam, congratulations po sa pagkakabalik nyo dyan sa Kongreso. Ano ho? Kasi naman itong kampo ni Vice Presidente, napaghahalataan po sila, natakot na takot po talaga doon sa impeachment. Hindi ho ba, mga kababayan? Napaghahalataan po sila na first defense nila ang Senado. Ang dapat lang pong ginagawa ng Senado, mga bossing, makikinig sila sa prosecution. Makikinig sila doon sa depensa. Aanalasahin nila yung ebidensya. Yun ho ang dapat na ginagawa ng Senado, mga kababayan. Diba? Pero nagmimistula po sila na sila yung lawyer ng Vice Presidente. Mga bossing, ano po ang sabi niya dito? Ayan, nakasulat. Kung walang ebidensya, that is political persecution. Totoo naman, mga kababayan. Yung kay De Lima, di ba? Tingnan nyo, pagkatapos po ng napakahabang panahon ng pagkakakulong, napatunayan, walang pagkakasala. Acquitted. No po? Yun ang tinatawag na witch hunt. Walang ebidensya, pero ginawan ng ebidensya, tinaniman ng ebidensya. Pero ito po, sa impeachment, nag-uumapaw po ang ebidensya. Bakit ayaw ninyong ipakinig sa taong bayan? Nag-uumapaw po yung tetestigo, yung tetestigo laban sa Vice Presidente. Bakit ayaw ninyong ipanood sa taong bayan, Senado? Yun lang naman po ang tanong ng mamamayang Pilipino, di ba? Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. At yan nga ho, mga kababayan, lalo pong nahihirapan sila sa laban. Bakit? Biruin mo ba naman, nadagdag pa yung dalawang magagaling na lawyer, si Chel Jokno, isabay mo pa si dating senadora na ngayon po ay Congresswoman Leila De Lima. Yari ho talaga sila dyan, mga kababayan. Kaya ang nagiging sagot nila, i-dismiss na lang. Paulit-ulit na pagdidelay, remand, lahat po ng wala sa konstitusyon, mga bossing. Di po ba? Naalala nyo ang Vice Presidente bumanat kay Luistro. Ang sabi may utang sa amin yung mga Luistro na yan. Kasi ang nag-lawyer daw po ay si Manscarpio, yung asawa ng Vice Presidente. Hinarap po ni Luistro. Hinarap po ni Luistro yan, mga bossing. Pumunta yung Vice Presidente doon sa distrito ni Luistro para sabihin po na may utang, tumakbo sa utang itong mga Luistro. Kasi si Manscarpio ang nag-abogado sa kanila. Nung sabi po ni Luistro, ay pakitaan nyo naman kami ng resibo ng pagkakautang namin para mabayaran naman po namin kayo. Hindi na nagsalita ang Vice Presidente. Tingin ko yung ginagawa niya, yun ang political persecution. Yun yung witch hunt din. Walang sapat na ebidensya. Boka ng boka. Ilan po ang ginanyan niya? Joel Chua. Ginanyan niya. Pinuntahan yung distrito ni Joel Chua para sirain. Ayun, hindi nagtagumpay. Meron pa siya, sabi niya, apple niya ito ipakain mo, para mamatay si Joel Chua. Ayun, talo. Panalo si Joel Chua. Si Congressman Abante, nag-iiyakan lalo yung mga DDS. Bakit to? Si Abante ang nanalo din dun sa 6th District ng Maynila. Tapos ito si Luistro, pinuntahan din ang distrito, siniraan. Hindi daw nagbabayad ng utang. Gusto nyo yung ganyang presidente para sa 2028? Panay kasinungalingan. Di ba? Hinarap siya ni Luistro. Tameme, hindi na nagsalita. Dahil nga pagka nagsalita at sumagot pa, naku po, di kawawa naman, mga kababayan. Mas lalong lalaki. Mas lalong gugulo. Di ba? Mga bossing, yan.
Yan ang sinasabi natin sa kanila. Yan po, kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung nag-uumapaw ang ebidensya, yan ang totoong prosecution. Ngayon mga bossing, dumako tayo doon sa sinasabi ni Robin Padilla. Sandali lang. Yung mga pa-post-post ni Robin Padilla, mga kababayan, kung eto mag-aabogado sa kanila, lalo hong matatalo no? Yung nagpipiling na may tira pero wala naman tira sa Senado. Sa pelikula meron. Pero sa Senado alaw sung tira to mga kababayan, walang arit to, no? Ano yung mga post-post ni Robin Padilla? Tungkol kay Tatay Digong niya naman. Nais ba ninyo na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwalay-hiwalay na ang bansa? Bakit magkakahiwalay-hiwalay ang bansa? Si dating Pangulo Duterte lang naman ang nandyan. Di po ba? Si dating Pangulo lang naman ang nandyan. Majority ng mamamayang Pilipino kakamping pula. Yung matatalinong mga DDS kahit pa paano, sige, litisin si dating Pangulo Duterte para mapatunayan natin kung totoo ba o hindi. Para maipagtanggol natin siya. Hindi. Huwag niyong takutin ang mamamayang Pilipino na magkakasira-sira at magkakahiwa-hiwalay ang bayang Pilipinas dahil kay Digong. Malabo yun. Kung nanatili sa posisyon ang mga Duterte at ipinagpatuloy pa, yun ang hiwa-hiwalay tayo, yun ang watak-watak tayo. Dahil kayo, magiging pro-China kayo. No? Kami, pro-Philippines kami. Mananatili kami ganun. Yun ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak ng mamamayang Pilipino talaga. Naku, sabi pa dito, hindi pa kayo natuto sa mga aral ng kasaysayan. 39 years na ang people power na walang dinalang pag-asenso, kundi politika. Minana ninyo. Ano naman ang connect nun sa dating Pangulong Duterte? Diba? Eto pa may isa pa siya na post. Ang sabi, kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Ano na magagawa? Anong kapakanan ng bayan? Maayos naman ang bayan. Ang actually, magulo kayo. Biruin mo si Roque, sino pa ba yung mga sumisigaw? Sila Roque, sumisigaw. Naku, maayos naman ang justice system ng Pilipinas. May justice system sa Pilipinas, kaya umuwi na si Roque. Kaya umuwi na dapat si dating Pangulong Duterte. Pero siya hindi makauwi. Kung naniniwala siya sa justice system ng Pilipinas, dapat siya nga ang unang-unang umuwi. At siya, yung unang-unang naniniwala dito, bakit nagtatago si Roque? Ano yung kabaklaan kabalbalan na yun? Di ba? Sabi dito, tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas, no? Hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Sira ata ang tuktok nito Style nyo bulok. Kayo yung puro kayo paninira sinasabi nyo, durugista ang Pangulo, nasa